Nilamon na po isang bahay sa Scout Ralios, Quezon City. Mabuti na lang at wala nasaktan sa naturang insidente. Ang report mula kay Oscar Oida. Halos walang iniwang gamit ang apoy na lumamon sa bahay na ito sa may Scout Ralios, Quezon City mag-aalas 5 na madaling araw. Ayon sa caretaker ng naturang bahay, nung nagising sila, nasusunog na raw ang kwarto ng kanilang amo. Doon sa bed po nung matanda, may apoy po. Ang nakapagtataka ayon sa naturang caretaker, matagal nang walang tao sa naturang kwarto pagkat yumao na raw ang kanilang among naninirahan dati roon. Wala naman daw pumapasok doon nito manakaraang araw. Pero ayon kay Fire Superintendent Bobby Baruelo, ang apoy daw ay hindi magic na nagsisimula na lang sa wala. Kaganiban sa ganyan, yung mga lalot yung lugar na wala nang tinitigil, hindi nila tinitignan kung ano yung mga gamit nandun. So ang problema dyan, maaaring may mga naiiwan silang gamit yung nakasaksak o kung anumang mga electrical appliances na naiwanan na nila at nakalimutan na nakasaksak. So tagal ng panahon, dyan maaaring magmula ang sunog. Kaya hindi raw sila nagkukulang sa pagpapaalala sa publiko na laging tiyaking nasa ayos ang mga kasangkapan, lalo na kung iiwanan ng bahay sa loob ng mahabang panahon. Kung wala man tumitigil sa ating bahay o sa ating kwarto, dapat ating pa rin nililinis at tinitingnan, lalong-lalo na kabiling-bilinan nga natin na i-unplug yung mga electrical appliances. Mag-aalas 6 ng umaga, naideklara na ring fire out ang sunog na umabot lamang sa ikalawang alarma. Sa kabutiang palad, di naman umabot sa mga katabing bahay ang apoy pagkat naka-firewall ang paligid. Wala ring nasaktan sa insidente. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Sa Maynila, naharap sa kasong kriminal at administratibo ang isang pulis Malate. Suspect ang pulis sa pang-hold up sa isang babae. Ang report mula kay Marvin Tumandao. Di pa rin makapaniwala si Maria Cinco na ang taong nang hold up umano sa kanya, isang alagad ng batas. Ang pulis na inaakusahang ng hold up sa kanya, kinilala ng mga otoridad na si PO2 Abraham Mamikaw, pulis Maynila na nakatalaga sa Malate Police Station. Bugbog sarado ang pulis matapos umanong pagtulong-tulungan ng mga taong bayang nakasaksi sa pang-hold up. Kwento ng biktima, bandang alas 2 ng umaga, naglalakad siya kasama ang kaibigang dayuhan sa Rojas Boulevard Service Road sa kanto ng Pedro Hill nang biglang may dumaan na lalaking sakay ng isang motor. Maya-maya pa, bumalik siya. Pumunta siya sa right side ko, ginagrab niya yung bag ko, sumigaw ako. At first I thought it was a friend of hers. And then I saw it wasn't, so then I put him on the ground. naging maagap naman ang mga gwardya ng hotel na nakasaksi sa insidente at agad nagpaputok ng 2 warning shots. So para di niya itutuloy yung attempt na ng pagtakas, warning shot ako. Na-recover sa suspect ang 9mm service firearm ng PNP, maging ang motor na ginamit ng suspect. Alinsunod sa bagong direktiba sa kapulisan, hindi iniharap ng Ermita Police sa media ang suspect. Sa ngayon, robbery ay papile namin kaso sa kanya. Bukod pa rito ang kasong administratibo mula sa PNP. Dapat makulong siya, matanggal siya sa pwesto. Kasi dapat he is the one protecting us, hindi siya yung nang bibiktima. Masakit daw para sa mga pulis Ermita na masangkot ang isang kabaro sa ganitong kaso. Pero wala daw silang magagawa pag batas na ang nagdikta. Ito unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Marvin Tumandao, reporting. Balik Pilipinas ang Pinoy lead singer ng international band na Journey. Excited na si Arnel Pineda na makapiling ang kanyang pamilya sa kanyang pananatili rito sa bansa. Narito ang report ni Marvin Tumandao. Matapos ang matagumpay na 69-show tour ng bandang Journey sa Amerika, Europa at Canada, balik Pinas ang bagong bokalista nito na si Arnel Pineda. Hanggang ngayon, di pa rin daw makapaniwala ang Pinoy vocalist ng Journey sa natamong tagumpay. It was amazing. It's until now I can't believe that I was able to do it with the Journey. At dahil nga sa sobrang busy ng sked, bukod sa pahinga, marami-rami raw na miss si Arnel matapos ang ilang buwang pamamalagi sa Amerika, gaya ng mga pagkaing Pinoy. Hanggang Pebrero raw mamamalagi rito si Arnel. Bukod sa puto bumbong at mahabang selebrasyon ng Kapaskuhan sa Pinas, kasama raw sa Christmas plans ang isang bakasyon grande para sa pamilya. I think we're going to Boracay. Bukod sa fans na Sige Antilian, kasama sa sumalubong kay Arnel ang mga dating kasamahan sa grupong Zoo. Ayun, gusto rin namin siya makasama for a time. Maka-jamming, ganyan. Maka-jamming ulit. Kung pwede pa siya. Kasama raw ang reunion gig sa mga ina-arrange ng manager ni Arnel na si Bert De Leon.
my success with Journey is your success too. So thank you all very much for that. Sana ituloy niyo yung supportan niyo sa amin. Para sa unang balita, Marvin Tumandao, reporting. David Duchovny, ano na kaya ang lagay matapos magpa-rehab dahil sa pagiging sex addict? At buhay ng isang Russian historic figure, ginawa ng pelikula. Yan ang ating balitang Hollywood. Matapos ang mahigit isang buwan, nakalabas na po sa isang rehab facility ang X-Files star na si David Duchovny. Yan ay matapos magpagamot dahil sa pagiging sex addict, bagay na halos katulad ng kondisyon ng kanyang karakter sa TV show na Californication. Maayos na raw si Duchovny ayon sa kanyang abogado at magsisimula ng mag-shoot ng isang pelikula. 9 na taon nang kasal si Duchovny sa aktres na si Téa Leoni. Meron silang 2 anak. Isang makasaysayang pelikula tungkol sa kasaysayan, ganyan maaaring isalarawan ang pelikulang Admiral, isang Russian film. Bagamat sikat kasi ang 20th century Russia sa literatura, bihira raw matalakay ang makulay nitong kwento sa pelikula. Kaya naman ito ang Admiral, kwento ng buhay at pag-ibig ng isa sa mga tinitingalang personalidad sa kasaysayan ng Russia na si Alexander Kolchak. Isa siyang polar explorer at naval commander na imbes na lumahok sa 1917 Revolution ay umanib sa tinatawag na White Army bago tuluyang naging supreme ruler ng Russia na namuno sa Siberia at sa malayong silangang bahagi ng bansa. Mga balita nga abangan ngayong araw, resulta ng pagsusuri sa second batch ng mga Chinese dairy product. Ilalabas sa isang press conference ni Health Secretary Francisco Duque III. Hiling na dagdag pondo sa edukasyon idaraan sa caroling sa Senado ng ilang guro. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos, proud to be Kapuso. At sa ngalang bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impilan ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio, proud to be Kapuso. Ito ang unang balita.